po tayo para sa ating tema, Strengthening Our Spiritual Family. Discipleship po ang emphasis po natin sa Luke chapter 14, 25 to 30. Atin po basahin. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para magpatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore, siya'y puputyain lamang ng lahat ng makakakita niyo. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang ang pag-aaralan mabuti ang 10,000 kawal niya ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay." Tayo po ay makapagpunan. Salamat sa salita ng Diyos. Ating po tawagin, hindi Pastor John Katiti para sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Atin po muna ipanalangin ang gawain ito. Ating namang nasa langit, kayo po ang kinikilala namin na nagpapala sa inyong mga lingkod, sa inyong mga anak, pagdating sa pagbubulay ng inyong salita, kung hindi po sa pagtuturo ng Santong Espiritu at sa karunong nilalagay nyo sa aming kaisipan at kalooban, hindi namin ito may magawang ipaunawa, ipaliwanag. Subalit salamat, ang kailangan lang po ay kami ay magpakumbaba, ay kami walang magagawa, kung kami ay hiwalay sa inyo, kung hindi kami aasa sa inyo. At inibilang na rin ang mga kahinaan namin, patawarin po kami at maging karapat-dapat na magiging daluyan ng pagpapalang espiritual at ang aming po sa kaisipan ay alisan ng laman at punan niyo po ng pagpapalang espiritual ngayong umaga. Maraming salamat. Kaya amin nalabot naman may pananampalataya, dinadalangin, alang-alang po sa pangalan ng Panginoon at sa pangalan ng Espiritu. Habang inaaral ko po yung mensahe nito, iniisip ko kung maaari wala na kung nakatutok sa aking camera dahil hindi ko magaling magpaliwanag magaling si Pastor Dan. Baka mag-comment lang yung makabasa nito. Pero sa tulad yan ng Panginoon sa inyong panalangin din naman ay alam kong kikilos ng Diyos para may deliver natin malinaw, makapangyarihan at makatotohanan ang salita ng Diyos. Panalangin po niyo na may pagsasalita hindi sa taga ng sarili, kundi sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Sa huling 3 taon po ng ating Panginoon, alam natin na siya ay pumili ng 12 lalaki na kanyang hong mga kasama sa gawain. Sila ho ay may iba't-ibang uri ng ugali, pagkatao. Sabihin natin meron hong nakakatuwa, meron mga hindi nakakatuwa. At makita po natin kung paano sila binago ng Panginoon. Ito po ay sa pamamagitan ng mga katotohanan o katuruan na taliwas sa mundo na kanilang nilalakaran doon. Halimbawa, sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay binato ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kapag sinampal ang kabilang pisngi, iharap mo yung kabila. Ibigin mo ang iyong kaaway-inawang, sabi ng ating Panginoon. Ipinakita ho ni Jesus, yun hong kahalagahan ng pagpapayaman sa tinatawag na pagkatao o pagpapaunlad nito. At ipinakita ho ng Panginoon yun hong kanyang mga halimbawa. At nakita ho natin yung pinaka-ultimate na ipinakita ho ng Panginoon
ayun hong di matatawarang pagsunod ng Panginoon sa kanyang amang nasa langit sa pamamagitan ho ng walang di maalintanang hira, kahihiyan, kadustaan, hanggang sa kanyang kamatayan. Ayon po sa paksa na ating tinatalakay, ang discipleship o ang pagdidisipulo, ang tema po na ating pag-uusapan ngayon ay may pamagat na ang pagiging disipulo ayon kay Kristo. Sa temang ito po natin, makikita at maunawaan ang mismong sinabi ng Panginoon patungkol po dito. At meron po tayong tatlong katanungan na sasagutin na may kinalaman po sa ating paksa. Ang una po, paano magiging mabuting tagapagdisipulo at disipulo? Yan po ang ating una. At ang pangalawa, paano tayo makapagpapasya para tayo'y manatiling tagasunod o disipulo ni Kristo? And then ang pangatlo, ano ang pakinabang at pribilehiyo ng isang disipulo? Tingnan po natin ang unang bahagi. Paano maging isang mabuting tagapagdisipulo at disipulo? Nandiyan po yung mga talata natin pong matutungkayan. Dito po sa bahagi ito ng Lucas 14, nagsimula po sa 25 hanggang 35, binigyan din po ng Panginoon ang kahalagahan ng pagiging alagad o pagiging tagasunod ni Kristo. Alam po ba ang kahulugan ng salitang disipulo? A disciple is a learner, one who attached himself or herself to a teacher in order to learn a trade or a subject. Ang pinakamalapit po modernong kahulugan ng salitang disipulo ay apprentice. Ano ang ibig sabihin ng apprentice? One who learns by watching and by doing. Yan po ang ibig sabihin ng disciple. At itong salitang ito ay ginamit po sa apat na ebanghelyo at sa apat na mga gawa na may kabuuang 264 na beses. Ito pong salitang disciple. Binigyan din po ng Panginoon ang aral ng kaligtasan dito po sa ating sabihin pinag-uusapan na kung saan makikita po natin ang aral ng pagiging alagad. Ang kaligtasan po ay sa mga lumalapit sa Kanya na may pananampalataya, samantalang ang pagdidisipulo po ay sa mga nananampalataya, those willing to pay a price. Salvation means coming to the cross and trusting Jesus Christ. Samantalang ang pagiging disipulo, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng pagiging disipulo. Look at verse 25. Pansin po natin, matapos ang salusalo sa isang nagngangalang Simon, sa isang Paraseyo, si Jesus ay lumabas ng tahanan at siya po ay sinundan ng napakaraming tao. Si Jesus po ay sinundan ng napakaraming tao, hindi dahil po sa mga kababalagan, hindi dahil sa himala, kundi sila po ay nakakain at nabusog. Ayon po sa John 6:25 and 26. At kahit hindi po magsalita si Jesus, alam niya ho ang iniisip ng sinuman at ano ang kanyang nasa kalooban. Ayon sa John chapter 2 verse 25. Pansinin po natin sa tagpong yon. Hindi po na-impress ang Panginoon sa dami po ng tao na sumusunod sa Kanya. Makita po natin, nilinaw po niya ang tagpong yon sa mga lumalapit sa Kanya ang kahalagahan po ng personal discipleship. Malinaw po yun ang nilinaw ng ating Panginoon. He is more interested in quality than quantity. Makita po natin yung katotohanan yon. Ito po ay sa kapakanan
ng mga kaluluwang naliligaw na nais niyang mapabilang sa kanyang kaharian. Ayon sa Lucas 14:23, ito po ay sa pamamagitan ng personal discipleship. Yan po ang ibig sabihin. Saan? Ito po ay para naman po sa mga sumasampalataya. Para sa lahat ng believer, ang discipleship na mayroong willingness to pay a price. Tingnan natin kung bang ibig sabihin na mayroong willingness sa kabayaran. Sa tanong na, paano magiging mabuting disipulo? Siya na hindi hati ang puso sa pagsunod sa Panginoon. Yan din po natin yan. Sa talatang 26, sabi ng Panginoon, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama, ina, asawa, anak, kapatid, maging sa kanyang sariling buhay ng higit sa akin. Kung hindi po natin uunawain mabuti ang kahulugan ng talatang ito, maaring hindi na tayo magpadisipulo. Maaring hindi na tayo panghinaan ng loob. Sapagkat ang binabanggit po dito ay lahat ng katugo at maging yung ating sarili. Dito po sa King James Version, alam niyo yung ginamit na salita? Sino mang hindi napupuot. Yun ang sabi. Sino mang hindi napupuot kanino? Doon sa mga katugo, maging sa kanyang sarili. Okay? Parang ang bigat, no? Nakatibisod. Talagang sumunod sa larangan mo ng pagiging disipulo. Hindi po sa sarili nating pagpapaliwanag para maibigyan din ito. Pero naniniwala tayo, the Bible is able to interpret itself. Tingnan po natin ang Genesis 29, 30-31. Ano po ba? Kung atin itong titingnan yung Genesis 29, 30-31, makita po natin na sabi doon, hindi masyadong mahal ni Jacob, ano ba? Ayan. Sa wakas, dinangkin ni Jacob si Rachel. Kasi niyo sabi, mas mahal niya ito kaysa kay Leah. Ano yung point na nakari natin tingnan dito? Ang tanong ko ay, meron mo bang pagmamahal si Jacob kay Leah? Malinaw, meron ano? So, anong ibig sabihin? Makita ko natin, mas mahal po niya si Rachel. Ibig sabihin, yun din ho ang kahulugan ng sinasabi ho ni Jesus na hindi nangangahulugang kapupuutan natin ang ating mga katugo para lamang tayo maging tagasunod ng Panginoon. Anong point? Ibig sabihin, ang pinakikita dito ng Panginoon ay dapat nating mas mahalin siya ng higit sa ating mga mahal sa buhay dahil kung hindi sa Panginoon, wala sila at wala rin tayo. So, nakita natin ang point na ang pagmamahal ay dapat higit ay sa Panginoon kaysa ating sarili, kaysa atin po mga mahal sa buhay. So pinakita ko dito, hindi ko issue ang galit, ano? Hindi, pag tayo sumunod sa Panginoon, kaya tayo susunod dahil yamot na tayo sa ating magulang. Kundi, ipinakikita yung labis na pagpapahalaga sa ating Panginoon kaysa ating mga mahal sa buhay. Ano pang makikita natin dito? Prioridad. Mas i-prioridad natin ang Diyos kaysa sa kanila. Dahil lang dito, kung wala ang Ama, kung wala ang Diyos, wala rin sila at wala rin tayo. Ibig sabihin, kung pinaniniwala natin gano'n, hindi tayo takot sumunod sa Panginoon dahil binuhay niya ang ating mga magulang at tayo binuhay din. Ibig sabihin na buhay tayo, hindi tayo pababayaan ng
Panginoon. So pinakikita mo dito ang prioridad. Kung tayo susunod sa Panginoon, maaari tayong pagsabihan ng kung ano-ano at baka doon tayo magalit. No? Pero hindi dapat. Halimbawa, mataas ang iyong pinag-aralan. Ngayon, may alok na magandang sweldo. Alam mo na tinatawag ka ng Panginoon sa ganung gawain. Doon ka magdidesisyon kung alin ang mas matimbang. Yung tawag ng Panginoon o yung tawag ng trabaho. So, nasa iyon. So, susundin mo ba yung sarili o susundin mo ang nais ng iyong mahal sa buhay? Mga kapatid, maganda kung halimbawa yun kung pinagdaraanan ng mga persecuted church around the Muslim country. Alam mo ba ninyo, kapag ang isang galing sa Islam ay na-convert sa pananampalatayang Kristiyano, alam niyo ba ano mangyari? Pananayasin mo kayo. Kung ayaw lumayas, maaari kayong patayin. Ganun mo matindi ang naranasan ng mga Muslim na lumapit kay Jesus. Sabihin, kung ikaw ay isang Muslim na na-convert ka sa pananampalatayang Kristiyano, ganun ang maranasan natin. At makikita rin po natin yung katotohanan sa ating mga pinag-pray o kay nakikiisa sa pulong panalangin tuwing Huwebes, kung gaano katinding pagtitiis po ang dinaranas ng mga mananampalataya nito dahil sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Dahil kay Jesus, marami nung iniwan talaga ang pamilya at talagang pinili ang sundin niya ang Panginoon. Pangalawang bahagi, paano tayo makapagpapasya para tayo'y manatiling tagasunod ni Kristo? Ito po ay sa mga talatang 27 hanggang 32. Una po, siya na handang magpaubaya ng mga hangarin at handang pasanin ang anumang tiisin dahil kay Jesus. Yan po ang ating titingnan. Ano ho ba ang ibig sabihin? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pasanin ang kanyang cross? Ito ho ay may kinalaman sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay kasama ng ating Panginoon. Minsan, bilang mga mananampalataya, aminado tayo po ay nakararanas na tayo mapahiya dahil sa ating Panginoon. Yun ho mga kahirapan. Tulad ho ng binanggit natin, sa pagitan po ng Buddhist and Islam belief, kawa-awa talaga ang nararanasan ng mga mananampalataya. Pero sa kabila ho ng sila ho'y pinapatay, sila ho'y ginuguto, lalo na sa North Korea, meron pong celebrated camp doon, na kayo pagtatrabaho ko'y nakulang, ang pagkain, lahat kulang, nangangailangan ng lakas, walang tigil ng trabaho. Pero nakakatuwa, dun sa pananalangin, lagi nahingi sila ng panalangin para mapaglabanan nila ang kanilang pinagdaraanan. At nang binanggit ko, maraming pinapatay. Maraming pastor, nangangaral sa ganitong pulpito, binabalik. Pero nung pinasapugan ng granada, maraming namatay. Pero nangangaral dahil sa Ebanghelyo, nakulong sa Iraq. Gano'ng katinding kahirapan ang naranasan ng mga kapatiran natin ito. Ibig sabihin, nakikita ko natin, yan po, doon po natin makita sa kanila yung sinasabi, they are willing to pay a price. Ano yung price? Mahirapan eh. Pagpipis. Dahil sa pagsunod sa Panginoon. Tingnan po natin ang Gawa chapter 5. Ano ang nangyari doon? Sabi sa kwento, matapos garupihin sina Juan at Pedro, sinong gumarute? Ang sinagrid, mga taong pagtangal. Ang sabi ni Ganare, sila ho'y tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa.
Sabi ni Philip, pinangkinilang sira'y karapat-dapat sa kahihiyan, sa kaalimuraan, dahil sa pangalan ni Jesus. Compare po sa ating kalagayan. Mild lang po ang naranasan natin mga tiisin sa kasalukuyan. Minsan, pinupuntya lamang po tayo. Minsan, sinasabihan tayo yung mga nanuloko. Nung isang araw, pag inisisir ng gospel, isa sa kapatid sabi, may kilala ko nagbabasa ng Bible, ay naluko. Siyempre, didepensa natin ng Bible. Ang Bible ko'y walang dinalang gano'n. Dahil, alam natin ang 2 Timothy 3:16, propeta po. Nakakalungkot ang Bible. Sadya po, may problema ng tayo. Ganun lang kamay. Sa amin sa Mabini, pagka kayo ng Bible, yan mga Bible Christian. Binibisaya. Hindi, sorry to say. Pero yun ang sinasabi ng mga Bible. Ganun lang talaga eh. Kaya mas mo sa mga sabihin natin Muslim country, sa India, Buddhist country, talagang kawahawa ang mga mananan talaga. Pero sa ating pananalangin nga tuwing Webes, kitang-kita natin, hindi alintana ang mamatay alang-alang kay Kristo. They are willing to pray for us. Kitang-kita natin yung katotohanan ng So, pagdating mo sa pagdidesisyon, halimbawa, sa trabaho, kung alam mong hindi kalooban ng Diyos yung trabaho kinalalagyan mo, dahil sa Panginoon, pwede kang magsabi, iiwanan ko ito. Anong marinig natin? Ikaw ay naluluko. Agad-ganda ng sweldo, iiwanan mo ang trabaho niya. Yun lang ang marinig natin eh. Hindi ko tayo babatukan. Babatukan para magising. Okay, pili mo nga yung ulo mo. Hindi yung ginagawa yun. Sabihin lang, isira ulo nito. Agad na lang trabaho din. Alam sa Lord, siya na nakaunawa na mas matimbang na sundin ang Panginoon. Pansinin po natin, nang makita po ng mga alagad kung sino itong si Jesus na mapatunayan siya nga ang bugtong na anak ng Diyos. Anong ginawa nila? Sinunod po nila ang tawag ng Panginoon sa Lucas chapter 5 verse 11. And then Lucas chapter 18:28, sabi mo doon, Panginoon, yan, iniwan mo namin eh. Nasaan kaya na ito? Iniwan daw nila ang kanilang tahanan alang-alang sa Panginoon. Nagsalita naman si Pedro, tignan po ninyo, iniwan namin ang aming tahanan at sumunod sa inyo. Ano sabi ni Pablo doon sa sumunod na talata sa aklat ng Pilipos? Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot katapat isang bagay ang ginagawa ko. Nalilimot na ang mga bagay na nasa likuran at tinungo ang mga bagay na hinaharap. Ano ba ho ang nilimot ni Apostol Pablo? Ang nilimot ho ni Apostol Pablo, yung kung kanyang mga credentials. Ano ba ho yung kanyang mga credentials? Huwag natin banggitin yung iba. Isa sa pambihirang credential ni Pablo, yun pong kanyang pagiging Roman citizen. Siya po isang Hudyo, ipinanganak sa Sicilia, sa ng Roma. So siya po Roman citizen. At kapag ito ay Roman citizen, pwede kang maging hari. Pagkamat hindi nagtudlan ni Pablo, pangunahin doon, pwede siyang maging senador. Pwede siyang maging government official as a Roman citizen. Alam natin si Grace po ay talagang marami nag-aapila para mapawalang visa ang kanyang pagkandidato. Pero halata naman siya ay Pilipino dahil yung size niya, hindi siya Asyano siya. May size na 5'4". So, ganun si Pablo. Pero nung sabi niya, nilimot daw niya ang nakaraan. Ang tanong, paano niya ito ginawa? Ang sabi sa Pilipos 3:8. Ang mga bagay na sa kanya'y mahalaga ay tinuring niyang kalugihan
Sa lumang salin ho, ang ginamit ay, ang lahat daw ng iyon ay tulad lamang ng dumi ng tao. Grabe. Pansin nyo, ang lahat ng pinapahalagahan ni Apostol Pablo, noong makilala niya si Jesus, ay itinuring niyang kalugihan, itinuring niyang basura, kapalit daw ng higit na mas mahalaga. Yun ay ang pagkakilala kay Kristo Jesus sa Filipos chapter 3 verse 8. Ngayon, tingnan po natin yung dalawang paglalarawan na ginawa ng Panginoon. Ano po ba yun? Ano po makikita natin katuruan sa dalawang paglalarawan? Itong tao na nagtayo ng tore at yung hari na pupunta sa pakikitigman. Pero noon din ng komentary, nag-agree sila ang dalawa author ng komentary. Ito daw ay tumutukol kay Jesus. At ako'y naniniwalang yung pong larawang ito ay para talaga sa ginawa ng Panginoon. Ano ba sabi ni Jesus kay Pedro? Ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Sino yung bato? Si Jesus. Malaking bato. Siya yung cornerstone. Itatayo ko ang aking iglesia. Sino yung iglesia? Yung church. Si Pedro ay tao. Ang mga alagad ay tao, kabilang sa church. Sino yung pundasyon? Si Jesus. Pansin natin yung halimbawa ng Panginoon. Di ba kayo siya uupo para tayain mabuti, para timbangin kung kaya niyang tapusin ang kanyang ipapagawang tore? Imagine mo, kung nangibabaw mo yung panalangin ni Jesus yung bago siya mamatay. Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Bagamat hindi pwede mangyari dahil alam niya mangyayari naman. Dumating lang sa puntong yun. Imagine, kung niloob ng Ama sa naawa sa anak sa kanyang pagdaraanan. Kung nabanggit namin nung isang araw sa aming pag-share, wala na akong history. Wala nang babalikan tayong kasaysayan. Kasi nilipol na tayong lahat. Yan yung katotohanan. Pero, alam ni Jesus na kaya niyang tapusin ang itatayong gusali. At yun, church, sabi nga sa Bible, wasakan yung templong iyan. Within 3 days, itatayo ko yan. Ang gano'n yung mga sasampalataya. Kaya yung church ay naglalarawan na banal na templo ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, huwag iwasakan ang templo niya. Ang sino magwasak sa templong iyan ay iwawasak ng Diyos. Katawan ni Kristo. Kung mayroong gustong manggulo, matakot tayo sa Diyos. Kung mayroong dapat pagmalasakit, ay yung mga Kristiyano dahil binuwis ni Jesus ang kanyang buhay. Inilaan ang pinakamalaking puhunan. Ano yung kanyang dugo? Ang dugo ay nasa buhay. Ang buhay ay nasa dugo. Kailan natin tumigil sa dugo hanggang saan siya ay mamatay. Anong larawan ng hari? Si Jesus din yung hari. Talagang pinagplanuhan niya ito. Nakalaan na yung 12 alagad na kanyang hihirangin at ang 12 alagad na ito ay katulad ng mga mighty soldier na handang magpakamatay alang-alang sa hari at yun yung 12. Batid doon natin kung paano mo naibigay ng mga lalaki ito ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang Panginoon. Alam natin, may mga pinagdaanan silang kalunos-lunos na kamatayan. Si Apostol Pedro, ibinitin daw sa kahon, sa krus. Si John, binuhusan ng mainit na mantika. Si Santiago, pinugutan ng ulo. Matindi, pero nung hinati sa gitna ng katawan. Matindi ho ang kanilang naging kamatayan. Pero decided sila na tumuloy. Bakit? Sapagkat napagtimbang nila. At tulad mo ng desisyon nila, iniwan ang kanilang bangka, iniwan ang kanilang tahanan, at sumunod sa Panginoon. Pansin nyo, sila ho ay maluwag sa kanilang kalooban na tanggapin ang kabayaran ng kanilang pagsunod sa Panginoon. Yung kanilang
pagtitiis hanggang sa kamatayan. Bakit ito? Dahil sa pangalan ng ating Panginoon. Panghuli at pangatlo. Ano ang pakinabang at pribilehiyo ng isang disipulo? 34-35. Una, nangyayari po ang kalooban ng Diyos sa atin kapag tayo po ay naging disipulo ng ating Panginoon. Marami yung pribilehiyo tayong makikita at pakinabang ng isang na disipulo ni Kristo. Ang pinakapangunahin kapag ikay disipulo ni Kristo sa biyaya at tulong ng Panginoon, magagawa mo ang kanyang kalooban at sundin ang kanyang kautusan na hinihingi ng Panginoon. Bakit? Kapag willing kang mag-please kay Kristo, gagawin mo ang gusto ni Kristo. So number 1, nangyayari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ano po yung pinaka-matinding kalooban ng Diyos sa ating buhay? Ayon po kay Warren Wiersbe, kapag daw po isang makasalanan na nagtiwala kay Jesus, inilala siya bilang tagapagligtas, ang miracle takes place and clay is turned into salt. Kasi natin, ang isang sumampalataya kay Kristo sa kanyang luwag na kalagayan, binabago ng Diyos ang kalagayan ng kanyang puso. Binabanggit na siya, sabi ni Jesus, kayo'y asin ng sanlibutan. Kayo'y asin at ilaw ng sanlibutan. Noong kung panahon yun, ang asin ay napakahalaga. Ito ginagamit nilang pambayad sa mga sundalo. Ayon uli kay Wiersbe, salt and salary are related heads. Ganun kahalaga ang asin ng panahon yun. Anong function ng asin? Anong gamit ng asin? Ang asin mo ay mabisang preservatibo. Tulad ng binanggit ko, ay asin ng sanlibutan. Anong ibig sabihin? Layunin po ng Diyos sa buhay ng sumasampalataya na makatulong para mapreserba ang pasama ng pasama at nabubulok na sanlibutan. Salt is also a purifying agent and antiseptic that makes things cleaner. Ito rin ho ay nakatutulong sa nangangamoy na sugat, higit sa lahat, pinapatay nito ang infection. Ibig sabihin, kung tayo po'y asin, ang sanlibutan ay nabubulok, ibig sabihin, may pag-asa. Ang sakit ng mundo ay curable through His disciples. Sino dapat mag-disciples? Ayun po, sasampalataya. Yung sumasampalataya, hindi yung sasampalataya. Ayun ba yung sumasampalataya? Ang passive na magagawa lang doon, kung ako'y mananampalataya, ako'y isa sa magdidisipulo at magpapadisipulo. Bagamat mahirap ang maging disipulo at magdisipulo. Pero, dahil nga sa Panginoon, dahil sa ating narinig na mula sa salita ng Diyos, tayo may susunod. Ano pa ho ang function ng asin? Hindi lamang panlinis, hindi lang panlaban sa infection, hindi lang pangpasarap. Ayaw mo ba pag nakakain ng maalat, anong yung solusyon? No? Nain naman na. Nain ng tubig. Ang asin mo'y isa rin pangpaughang. Yan mo ang totoo. By our character and conduct, pwedeng mauhaw ang mga taong nakapaligid sa atin upang sila'y lumapit sa Panginoon. Na alam natin siya lamang ang mapagbibigay mo ng kaligtasan. Anong sabi ni Chuck Swindoll? Ang kaalaman na hiwalay sa pagsasabuhay ay hindi nakaabot ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sabihin, pag hindi tayo nagpadisipulo, at hindi kayo nagdisipulo,
Bigo ang layunin ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Hindi dapat mangyari ito. Tayo ay may kalayaang pumili ng gusto natin, piliin natin na mabigyan prioridad ang hangad ng Diyos sa bawat mananampalataya. Tulad ko ng binanggit ko, napakaraming pribileyo, maraming pakinabang ang mga disipulo ng Panginoon. Yung pamumuhay ng matuwid, napakalaki ng pakinabang. Yun kung makitang ito ay nagigingin sa isang komunidad, ay nakapagbibigay na ng kalusugan sa Panginoon. Yung hindi makapaglapit ng kaluluwa, hindi lang po ang anghel ang natutuwa, hindi ang amang nasa langit. Yung maakay mo, yung mga natisod, yung mga nag-backslide at naibalik mo sa iglesia ng Panginoon, ay isang pribileyo na magagawa natin. Isang kapakinabangan, sabi ng Bible, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay hindi liko para hindi makita ang ating ginagawa. Ang sabi ni Pablo, kayong aking putong, sana magpatuloy kayo. Doon siya'y malapit na mamatay, harap na doon sa kay Jesus, natanggapin na niya ang putong ng katuwiran na igagawad niya kay ni Haring Jesus. At hindi lamang siya, kundi yung daw lahat ng sasampalataya na naniniwala sa kanyang pagbabalik ay tatanggap din ang putong na galing sa ating Panginoon. Mga kapatid, dito po sa talatang 33, ang orihinal na lingwahe sa Grego po ng salitang hindi tatalikuran ng lahat ay nangangulugan mo ng goodbye. Sa Grego, aputaso. Bigay po ito ni Pastor Lazarin. Na may ibig sabihin, anong ibig sabihin ng aputaso? O aputaso. Ang ibig sabihin po nito ay magpaalam ka na sa lahat ng prioridad o mahalaga sa iyong buhay, maging ang sarili mong buhay at maging katiwala na lamang ng iyong Panginoon o Master sa lahat ng pinagkatiwala niyo sa iyo. Kasama ng buhay mo, at kung sakaling kunin niya ito, walang pasubaling sasabihin mo, kayo po Panginoon ang aking lahat at prioridad. Kunin po ninyo ang inyong maibigan dahil lahat po ng nasa akin, maging ang sarili kong buhay ay itinatalaga ko na sa inyo. Yun ang ibig sabihin na yung pag-iwan ng lahat. Yung pagtaki sa sarili, maging prioridad po natin ang Panginoon. Para po sa mga suportahan ng katotohanan na hindi natin dapat kapulutan ng ating magulang. Sinabi po ng Panginoon, sa sino mang nag-aararo at paningon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ito? Kung ikaw ay disipulo na ng Panginoon, magandang larawan si Pastor Dan. Hindi niya binalikan yung kanyang pagiging electrical engineer. Hindi siya maging malaman eh. Ano? Like ka sa mga hapon. Dapat ang sweldo. Kung sino man sa ating may mga talagang bread and butter sa trabaho niya. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon sa paglilingkod at dumating sa puntong minsan ay wala kang makain, ginagawa mo ng tao, hindi pinapagod pa. Gusto kong balikan ang trabaho mo. Talagang pastor yun ang ibig sabihin na lang. Hindi ako sigurado. Bahala na kayo. Sabi dito, hindi ka na kayo. Hindi raw magiging karapat-dapat na alagaan. Yung nag-aararo dito ng lingon. Ayaw ko dati mag-aararo. Sa akin karanasan sa pag ng lingon, ay sasala yung baka. Hindi tagilid mo yung daan ng araro. Yan sa akin. Pero nakita ko yung may kinalaman sa dati natin pinapalagahan. Na kung ito'y naisuko na natin, at tayo narito na, ay go on. Pag natakilid mo, nakaka-stop po yan. Ang sabi ni Pablo, nilimot ko ang nakaraan. Lahat ng credential ay iniwanan niya, tinuha niya itong dumi, basura, kapalit ng higit na mas mahalaga. Ayun na yung makikita ang ating Panginoon. Yan ang makikita natin tulad ng ginawa ni Pablo. Kaya po natin siya. Hindi mo nangangahulugan, pag naging tagasunod tayo ng Panginoon, ay kalilimutan na at ganap na tatalikuran natin ang ating mahal sa buhay.
Basahin po natin ang Marcos chapter 1, 29-31. Ano sabi doon? At paglabas nila sa sinagoga, pumasok sila sa bahay. Ayan. Sina Pedro at Andres. Nakahiga at dinalagnat ang biyanan ni Pedro. Ano? Sino may sakit? Biyanan. Hindi tunay. Ano? Anong ibig sabihin sa ating galit sa biyanan? Mahalin natin ating biyanan. Biblical din, ha? Anong yung pinakita dito? Kahit yung biyanan ni Pedro, hindi niya nakalimutan na eh. Siya hindi sumusunod sa sinama pa niya ang Panginoon para gumaling. Magkaroon din ng kaligtasan. So makita natin na hindi ko gano'n. Ano pa ang makita natin? Alam natin na sabi ni Pablo, hindi ako nagkakamali sa pagitan ng Roma at aklat ko ng Corinto. Ganito sabi ni Pablo, mas nanasabi ko pang ako'y mapahama, maligtas lang ang aking mga kapatid. Sino yun? Si Pablo yun. So malinaw na hindi mo yun ang kahulugan, nakapupunta ng ating mga bansa. O kaya ano malinaw, maging prioridad natin ang Panginoon. Ang pagsunod sa ating minamahal na Panginoon. Mga kapatid, apostaso. Goodbye.